Hindi naging sapat ang 19 points first half performance ni Maki Romero noong first half dahil 20 nga ang naging kalamangan ng Mansalay sa kanila. 46-66 ang score at nadaig sila ng balance scoring na ginawa ng Black Knights. 12 points, 9 assists at 4 steals mula kay Mendez, 8 points mula kay Valdez at 10 points, 3 assists at 2 steals mula naman sa kapatid nitong si Andrew na maganda ang pinakitang performance sa playing time nito. Idagdag pa ang magandang laro ni Marlon Magbuo na isang foul pa lang ang nakukuha sa unang 20 minuto ng game. Halimaw nga ang kanyang stats dahil nakapagtala na rin kaagad siya ng 12 points, 4 assists, 10 rebounds at 4 blocks. 19 points naman na naging ambag ng bench kaya lalong nahirapan ang Nauhan na makahabol sa lamang nila hanggang matapos ang second quarter. Si Garejo naman ang second highest scorer ng Nauhan na nakapagtala ng 10 points at dito nga ay makikita kung sino ba talaga ang team na may malakas na mga players. Malinaw nga ito sa mata ng mga manonood, ang Mansalay ito. Pero sa kabila nito ay makikita pa rin naman ang kaunting kaseryosohan sa mga mata ng mga nakaitim. Hindi pa raw ito ang oras para magdiwang sila. Masyado pa raw maaga. Lalo pat noong game 2 ay kamuntikan na silang makambak ng Nauhan. Natapos ang halftime break at dito na nga muling umingay ang Mansalay supporters. Makikita naman sa mukha ni Coach Mavs ang kaseryosohan at tiwala sa mga players niya na mababaliktad nila ang laban. Tinapik pa nga niya sa balikat si Maki at ito ay para iparamdam dito na mag-comeback sila. Huminga nga ng malalim si Maki Romero. Pakiramdam nga niya ngayon ay dihadong-dihado sila sa labang ito. Napaseryoso pa nga ang mga players ng Nauhan nang makita ang lineup ng Mansalay. Seryoso ba si Coach Isaiah? Bulalas ni Coach Mavs dahil ang tatayong sentro ng team ay si Gerald Valdez. Mendez, Francisco Tuason, Alcoba, Valdez. Ito ang ipinasok ng Mansalay na kinaseryoso rin ng mga players ng ibang bayan. Shooters at pwedeng isang fast gaming ang gawin daw ng Black Knights pero malalaman pa raw nila kung magiging epektibo ito. Sa Mansalay nga ang bola at habang pinapatalbog ito ni Mendez ay makikita namang nakaabang na sa kanya si Maki Romero sa gitna. Sinasabayan din ng Mansalay crowd ng cheer ang magaganap na paghaharap ng dalawa. Kakaibang lineup na naman ang pinasok nila. Nag-e-experiment ba si Sir Isaiah? At talagang ngayong do or die game pa namin. Sabi nga ni Maki sa sarili at sa paglapit niya kay Mendez ay dito na nga tumapon ang bola papunta sa painted area. Sinambot ito ni Alcoba na mabilis na humakbang pauna at tumalon paharap sa basket. Kasalukuyan kasi siyang nakaposte sa defender niya nang masambot ang bola. Isang smooth fade away jump shot iyon at hinalit agad noon ang basket dahil hindi ito naabutan ni Ledesma. Tingnan natin kung anong magagawa ng 4 at 5 ng Nauhan sa mabilis na galaw ng mga katapat nila. Wika nga ni Coach Isaiah sa sarili na kalmadong-kalmado at hindi makikitaan ang pag-aalala sa ginagawa niya. Umatake naman si Maki sa pagpunta ng bola sa kanya. Hindi siya basta napigilan ni Mendez dahil gumamit din siya ng screen mula kay Ledesma at nang si Alcoba ang bumantay sa kanya ay mabilis lang niya itong nalusutan at isang layup ang kanyang pinakawalan sa paglapit niya sa basket. Napacheer ang mga taga-Nauhan kaso 20 pa rin ang lamang ng Mansalay matapos iyon. 48-68. Ilang possession na ganoon ang nangyari at si Coach Mavs ay napansing tila walang pakialam ang lineup ng kalaban sa depensa. Ang pangit nga lang ng senaryo ay wala ring magawa sina Ledesma at Nerio sa quick shot sa basket na pinapakawalan ni Alcoba at Valdez. Kung magiging ganito ang mangyayari hanggang sa dulo ay walang mangyayari. Hindi namin mahahabol ang score ng kalaban. Sabi nga ni Coach Mavs sa sarili kung kaya sa paglipas ng 5 minutes ay napatawag siya ng timeout para mag-isip ng bagong plano. Hindi naman daw pangit ang nangyari kaso wala rin silang stops na magawa sa pagpuntos ng kalaban. 60-80 ang score at makikita nga sa mukha ni Coach Cervantes na maganda ang nangyari. Hindi raw nila kailangang pakagalingan sa depensa sa lineup na kanyang ipinasok dahil opensa ang pinakang priority nila ngayon.
Hanggat nakaka-score daw sila ng maayos ay hindi na raw nila dapat pang pakaisipin kung mapipigilan ba nilang umiscore si Maki Romero o hindi. Outcoach ang team ng Nauhan. Mautak ang strat na ginagawa ng Mansalay at kita naman natin na planado ang mga nangyayari. Seryosong wika nga ni Mover Flores na nakaramdam ng tuwa dahil si Sir Cervantes daw ang magiging coach ng team nila. Maganda raw ito dahil alam niyang hindi ito basta-basta. Kahit pa raw sabihin na matagal itong nawala sa basketball, ay matalino pa rin ito pagdating sa sports na ito. Habang kausap nga nila ito ni Larry ay ramdam nila na marami itong nalalaman sa basketball, lalo na nang magkaroon ito ng mga suggested lineup para sa kanila. Maging ang projected first 5 nila ay may dahilan din at may mga plano na ito, lalo na nga sa nais nitong mangyari kay Ricky Mendez kapag naglaro na sila. Ang offensive game ni Mendez ay gusto ko munang mawala. Tsaka lang natin iyon gagamitin kapag kailangan na. Ano pong ibig ninyo sabihin? Tanungan ni Dison. Malalaman din ninyo kapag opisyal nang naiproklama ang lineup natin. Isa pa, mas malakas talaga ang lineup ng Mansalay kung ikukumpara sa Nauhan. Alam na ito ng lahat simula pa lang ng finals, na ngayon ay mas nagagamit na ng mabuti dahil hindi basta-basta ang coach nila. Isa itong legend sa basketball ng Mindoro. Sabi pa nga muli ni Mover na seryoso namang pinakinggan ng kanyang mga katabi. Napatingin nga sila sa bench ng Mansalay at si Baron nga at Martin ay napaseryoso sa mga kinuwento sa kanila tungkol kay Sir Cervantes, lalo na nga nang malaman nila ang legendary moments nito noong kabataan nito sa mundo ng basketball dito sa probinsya. Hindi raw magiging mabait si Sir Isaiah sa atin at ayaw niya ng easy-go-lucky. May ilang kakilala rin daw siyang idadagdag sa coaching staff para mas maging maganda ang magiging simula ng training natin. Dagdag pa nga ni Mover na ikinatango naman ni Baron at Martin. Para talaga kay Baron ang mga sinasabi niya dahil kahit daw siya ang team manager ng Kalapan ay talagang may pagkamatigas ang ulo nito. May mga pagkakataon pa rin ito na hindi sumusunod. Hindi raw tuloy lumabas ang potensyal nito kasi minsan ay mas marunong pa raw ito sa kanyang maglaro. Isa pa, si Mover lang din ang nagpilit kay Sir Isaiah na piliin ito dahil walang interest dito ang magiging coach nila. Isang bagay na hindi pa niya nasasabi rito dahil siguradong hindi ito matutuwa kapag nalaman iyon. Nagpatuloy na ang game at dito ay susubukan na muli ng Nauhan na mag-comeback. 2 sunod na 3 ang pinakawalan ni Romero at isang steal din kay Mendez ang kanyang nagawa sa pagbabalik nila sa game. Panay na rin ang utos ni Maki sa kanyang mga kasama at pagturo sa mga gagawin at kung sino ang babantayan. Habang pinapatalbong nga ni Ricky ang bola ay seryoso siyang inaabangan ni Maki. Napahingi nga siya ng screen mula kay Valdez at dito na nga nagkaroon ng biglaang switching. Inatake agad ni Mendez ang basket kaso hinabol siya ni Romero at iniwanan si Valdez. Bumigla ng hinto si Ricky dahil sa nangyaring iyon at mabilis na hinanap si Gerald. Saan ka pupunta? Bulalas ni Maki na mabilis na hinarangan si Mendez at kasabay nito ay ang double team na ibinigay nila laban dito. Napigilan ni Romero at Nerio ang balak ni Mendez at si Coach Mabs ay natuwa sa execution na iyon. Si Nerio ay mabilis na hinablot ang bola at si Ricky naman ay agad itong binabaan ng dribble. Si Alcoba naman ay mabilis na tumakbo para mahingi muna ang bola kaso hindi na ito hahayaan ni Romero. Pinalo niya ang bola at doon na napaseryoso si Ricky. Nawala sa kontrol niya ang bola at sa paghabol niya ay bigla siyang bumagal nang humarang sa kanya si Nerio. Baba agad, bulalas ni Coach Mabs nang makuha ni Maki ang bola. Nakatakbo agad si Nagarejo at Kasapaw. Nasa kanila na raw uli ang bola at agad itong pinatalbog ni Romero at itinakbo sa side ng Nauhan. Napaseryoso na nga lang si Maki nang lampasan siya ni Mendez. Ang bilis ng player na may numero 3. Depensa, sabi pa nga ni Mendez at nang harangan niya si Maki ay ginamitan naman siya nito ng isang behind the back crossover. Pinasabay siya nito at bumigla ng pagbabago ng direksyon. Napangiti si Maki at umabante na nga siya para iwanan si Mendez. Nakita na niya ang basket kaso nakaramdam siya ng panganib. Nasabayan pa rin siya ni Mendez at ang mga fans nito ay nagwala nang iharang ng binata ang mga braso niya sa kalaban.
Nahabol pa rin niya ako. Bulalas ni Maki sa sarili at dito na nga siya bahagyang tumalikod para postehan ito. Ngunit naging pangit ang resulta noon dahil bigla na lang natapik ni Mendez ang bola nang hindi niya inaasahan. Dinagit naman ni Alcoba ang bola at 3 players nga ng Mansalay ang mabilis at tumakbo papunta sa kanilang side. Si Valdez, Francisco at Alcoba. Humabol din si Nakasapa at Guerrejo, kaso ang nalibring si Francisco ang pinasahan ni Alcoba at mabilis na nagpakawala ang batang iyon ng 3 na nagpatahimik sa nag-iingay ng mga Nauhan fans. Hindi natuwa si Maki sa nangyaring iyon, kaya nga sa pagbalik ng bola sa kanila ay bumigla agad siya ng press na ikinaseryoso ni Coach Mabs at ikinatuwa naman ni Coach Cervantes. Hindi ito maganda para sa Nauhan, sabi nga ni Ramirez nang makita ang ginawa ni Romero. Sablay ang kanyang naging tira at dito na nga dinakot ni Alcoba ang rebound. Nagwala ang mga manonood sa ganda ng rebound na iyon at nang subukan pa itong pigilan ni Nerio at Ledesma ay kapwa na bigo ang dalawa nang tila naging isang madulas na player si Alcoba nang dumaan ito sa gitna nila. Isang crossover iyon at nakuha pa rin niya ang bola matapos niyang padaanin sa pagitan ng kanyang mga binti ito. Pagdating nga sa gitna ay agad na tumalon si Alcoba na kinabigla ni Maki na si Mendez ang hinabol. Ang mga Mansalay crowd ay napatayo nang makita iyon. Hindi nga tumira si Alcoba bagkus sa isang bullet pass iyon papunta sa ilalim ng basket na kung saan ay biglang lumitaw si Mendez at walang alinlangan na itinira ang bola. Pumasok iyon at dito na nga nakaramdam ng panghihina ang team ng Nauhan. Si Maki nga ay napakuyom ng kamao dahil parang ngayon lang daw niya naramdaman dito sa OMPL na wala siyang magawa. Nagdiriwang na nga ang Mansalay crowd dahil hindi pa rin nagawang makahabol ng Nauhan sa score nila sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Nawawala na sila ng pag-asa at si Coach Isaiah ay pasimpleng tiningnan si Maki Romero. Sa kauna-unahang pagkakataon, magmula nang mapanood niya ang laro nito, ay ngayon lang niya nakitang bumagsak ang kumpiyansa nito. Maganda raw ito sa team niya ngayon at ibig lang nito sabihin ay talagang mahirap manalo ang isang one-man team kontra sa kanila. Amin na ang game na ito. Wika niya sa sarili, lalo pat 70-93 na ang score sa pagpasok ng final quarter. Ramdam na niya ang kanilang malaking tsansa na biglang sinira ni Ricky Mendez nang hindi niya inaasahan. Kuya Maki, hindi ganyan ang gusto kong kalaban. Hindi pa naman tapos ang game kaya bakit parang sumusuko ka na kaagad? Tanong nga ni Mendez kay Romero nang makagawa ito ng turnover dahil sa kanyang pagdepensa. Narinig din ito ni na Gerald at napaseryoso sila dahil mukhang binibigyan ni Mendez ng pag-asa si Romero. Okay na raw sa kanila na maging ganito ito hanggang sa huling buzzer para sure win na sila. Kaso may isang player ang bigla na lang binago ang playing mood ni Romero. Hindi matutuwa si Ate Crislin kung ganyan kang maglaro hanggang matapos ang game. Iyong headband mo kuya, may name ni ate. Dagdag pa nga ni Ricky at si Maki ay biglang napailing sa mga narinig niya mula sa kalaban niyang ito. Napatawa ng bahagya si Maki at sineryosohan ng tingin ang nakangiti sa kanyang si Ricky. Hindi pa tapos ang game kuya Maki, sabi nga ni Mendez at pagkatapos nito ay iniwanan na niya si Romero na napahawak na lang sa suot niyang headband. Bakit gising ka pa? Binordahan ko ng name ko itong isa mong headband. Isuot mo ito bukas. Lucky charm mo ito. Napakadaldal mo talaga Ricky. Wika ni Maki na pasimpleng tinapik ang mukha bago humanda sa pagbalik ng bola sa kalaban. Hindi tuloy malaman ni Romero kung dapat ba siyang matuwa o mainis sa ginawa ni Ricky. Parang pinalakas nito ang kanyang loob kahit alam niyang dihado na sila sa game na ito. Siyam na minuto pa ang natitira sa fourth quarter at matapos ang senaryong iyon ay dito na nga unting-unting pinatahimik ni Romero ang crowd ng Mansalay nang isang 10-0 run ang kanyang ginawa upang ibaba sa 12 ang lamang ng Mansalay.
Walang sisihan Ricky kapag natalo kayo. Sabi na nga lang ni Maki nang makasalubong niya si Ricky na nakuha na ang ikatlong foul sa laban. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso dahil sa mga nangyari, kung kaya't napatawag siya ng timeout. Isa pa, hindi siya natutuwa dahil parang magkakambak na naman daw ang nauhan ngayong fourth quarter base sa laro ni Romero. 83-95 at may natitira na lamang na 5 minuto sa huling quarter ng Game 3. Sineryosohan nga ni Coach Cervantes ng tingin si Ricky sa pagbalik nito sa bench. At ganoon din ang mga kasamahan niyang sina Gerald na napailing sa kanya. Alam nila ang ginawa ni Ricky, kaya naging ganito ang laro ni Maki Romero. Anong naisipan mo Ricky at ginawa mo iyon? Sasayangin mo ba ang effort ng mga kakampi mo? Umayon na ang lahat sa plano, pero mukhang pinalakas mo ang loob ni Romero sa mga sinabi mo sa kanya kanina. Wika ni Coach Cervantes kay Ricky na agad na yumuko ang ulo at humingi ng sorry rito, pati na rin kina Gerald. Pagkatapos noon ay doon na nga si Ricky tumunghay at tumingin sa kanyang mga kasamahan. Gusto ko kasing maging memorable ang game na ito para sa atin. Ito na ang last game ko sa OMPL dahil haalis na ako. Ayaw kong ganito ang maging panalo natin. Hindi ako magiging masaya kung matatalo natin silang ganoon si Kuya Maki. Pasensya na kayo sa ginawa ko, pero huwag kayong mag-alala dahil tayo ang mananalo sa game na ito. Magtiwala kayo sa akin. Wika pa nga ni Ricky at si Isaiah ay napakuyom na lang ng kamao sa ginawa ng boyfriend ng kanyang anak. Paano kung matalo tayo sa ginawa mong iyan? Ano ang mukhang iaharap mo sa mga taga-Mansalay na bigay todo sa pagsuporta sa iyo? Matatalo tayo dahil sa pagiging selfish mo Ricky. Bulalas pa nga ni Coach Isaiah na gustong-gustong pagsabihan si Mendez kaso nakikita niya sa mukha nito na kalmado lang ito at hindi kinakabahan. Napabuntong hininga naman sina Gerald sa ginawa ni Mendez. Pero ano ba raw ang magagawa nila? Mukhang ganito raw talaga si Ricky. At nakita niya rin itong nangyari noong All-Star Game kay Trey Sanchez. Muling tumunog ang silbato ng referee at hudyat ito na magpapatuloy na ang game. Nagwala na nga ang mga manonood. Kaso natahimik ang mga supporters ng Mansalay nang matapikan na naman ni Romero ng bola si Mendez. Napahawak na lang sa noo si Coach Cervantes dahil sa nangyari. Lalo pa nang madala ni Romero ang bola sa side ng nauhan. Napangiti si Maki sa nangyari at habang nakasabay sa kanya si Mendez ay isang biglaang paghinto ang kanyang ginawa para mapalampas ito. Ang ngiti sa labi ni Romero ay marahang nawala dahil sa paghanda niya sa pagtalon ay nakita niya si Ricky na nakatayo agad sa kanyang harapan para siya ay pigilan. Hindi ito lumampas sa kanya. Masaya ako Kuya Maki na okay ka na uli. Mahinang wika ni Mendez at bago pa man makareact si Romero ay bigla nang umabante ang kanyang defender na nagpatahimik sa nauhan crowd. Nabawi ni Mendez ang bola at pakiramdam ni Maki ay ganito rin ang nangyari noong last possession niya sa last game nila. Naitawid ni Mendez ang bola at si Romero naman ay agad siyang hinarangan kaso tumalikod si Ricky at biglang kumaliwa na nagpasabay sa bantay niya. Pero mas nabigla ang maraming manonood nang si Maki ay walang naharangan dahil bumigla si Mendez ng pagkanan na naging dahilan upang mapalunok ang mga manonood. Isang smooth spin move iyon at ngayon nga ay umatake si Mendez sa basket. Yumuko siya sa tabi ni Nerio at ginamitan ito ng duck-in move. Hindi pa raw natapos dahil bumigla rin siya ng pagbagal dahil nakita niya ang biglaang paglitaw ni Romero. Humabol ito at dito na nga umatras ang isang paa ni Mendez at tumalon palayo. Isang fade away jump shot. Sa harapan ni Romero ang kanyang pinakawalan. Ang mga manonood ay napalunok na naman sa ganda ng forma ng talon ni Mendez. Maging si Coach Cervantes ay nagulat doon. Nahalit ang basket sa pagpasok ng bola at dito na nga si Maki napangiti dahil mukhang alam na niya kung bakit ginawa ni Ricky ang bagay na iyon kanina. Enjoyin natin kuya ang game hanggang sa huling buzzer ng labang ito. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go
kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I